atong kalibutan karon giukay sa labihan kadaghang mga isyo igsoon. Okay? Sayon ko mo, kini mo tudlok adto sa katapusang kapanahonan 24:14 sa Matthew nagingon kining tanan mga butang mahitabo o dayon. Iwali na may balita o ang katapusan mudangat kining kalibutan. Gusto ba ta nga mabot ka sa katapusan? Pagka na ito, mayroon na dito tag-andam. Anong dito tag-andam? Ipanagnak naman ang daan. Doon ako yung amigo na gingon nga, hindi naman ikatingala na anas Biblia. Bisang pabrik propesya, hindi sang kinsa. Na anak sa Bible. Dininglino, katalatman, mga lunog, o ingon man usap, kagulian sa mga kanasuran. Diha sa Matthew 3:6 igsoon mauni atong mabasa ang pagtudlo ni Ginoong Hesus may tungod sa gingarian sa Dios. Kay mao man nga mensahe ang iwali ni katapusang kapanahonan ang gingarian sa Dios. Sa diyang mawali na ko na ng gingarian sa Dios. Dayon ang katapusan moabot. O sa diyang moabot ang katapusan, tipuay nga tanan ng mga problema o mga utang. No? Kaya magikuban naman ta sa Dios hangtod sa kantoran, basta nga kita andam. Earth is not our home. Temporaryo lamang ta, lumalabay lamang ta, pero ang labaw ng atong pagikuban diha sa Dios. Amen? So mag-practice sa tadaan. Kung saan nga pagikuban sa Dios, kung ay na pag-abot sa Ginoo, ay katamanganda. So, pinangan nga ang damon din nato daan, ang natong pagalingon. Ining maong panahon sa katapusan. Okay, the parable of the darknet. Magkaplagan ni makaigsuunan niya sa Matthew 3:47 kaingon sa 51. Mordi nakasabot ang mga batan ron o kinat sila kaya si 47 Spanish man na ninulaman sa Bisaya 47-51 sandan. Okay, mabuhan ninyo ang number. Okay, diyan mo po kung nakasabot. Okay, ay doon ang iba yung nanay diyan mo limo-limo. Okay, ang dragnet usali siya ka net pupot. Dahil naman siguro tag mosquito net, mosquitero, internet. Habol na yung frequency sa internet para makuha, masagap ang signal. So, gini nga net, usan ni siya kapag pagdakop sa isda. Okay? Pagdakop ni sa isda, dragnet. Okay? Binisaya, pokot, Tagalog, lambat. Binisaya, mosquitero. Mosquitero sa isda. Okay, para na madagpan ang isda. Ang tuyuan niya nga, larason o kuha ang isda. Ang kalainan ang nga net, okay, way palang yun. Lahit tong labay dito ang pokot. O, tagpinagsar mo ito. O, sa klase sa bakang isda. Kini, harvest kita nga. Okay? Paano niya ang inisura magkaisunan sa ang moderno o dinagko na ini katong buyuron o barko. Kunya, itaktak na siya. Ihulog na siya dito sa kining dagat. Mahulog man eh. Naan ni siya mga bato, tingga, metal, mga hulog, maunlod, ang net. Matubis siya nalong. Okay. Kunya dayon, buyuro na barko. Kung ginagmay na klase sa pagpaisda, ginamit ang bugot, at mo sa bayabas. Nagaybay man na. Dangan kabuhat aning. Taktak na siya sa mga baruto, buyoron datos kunasan sa baybay, kining lapad kayong napukot. Pero ang dragnet, bako pa din kayong napukot. Malaking lambat. Napakalaki. Nakanang klase sa isda.
mahimong masagap marapan. Kini ko mong sambingan mag-eksona ng atong objective ani aron kita makamagnuan nagigugma ta sa Dios. God warns us because He loves us. Igugma ta niya unang pasidan-an tani. Aron sa kini pagdalan nato sa usa ka dapit sa pakiguban sa Dios o sa iyang kalipay. Balik atong tanaw ang pagbasa ni ining maong sambingan. Matthew 7:50. Ang ginariyan sa langit sama usan sa pupot nga lipatak dito sa dagat. O nagkalanla din ang mga isda na nakuha. O sa dihang napuno na kini, gibitan, gibira kini sa mga tao nga sa baybayon. O sila naglingkod o nga nila ipilit ang mga maayong isda. Ibutang kini diha sa sudlanan. Apan ang mga walay pulos ilang ilabay. Sama usap ni ini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Sumamot ang mga anghel. Aron nilain ang mga tao nga dautan gikan sa mga mataro. Ug ang mga tao nga dautan itambog sa kalayo sa impierno. Magilang sila ug magdagod sa ilang ipon. Mao nay mahitabo sa katapusan ng panahon. Pero ato mailan atong lugangan ang atong kahibalo ning Dragnet na kaysa patan-aw ta sa among video dali kayo aron makasabot kita unsa din nga klase ang harvest ang pagtaktak sa pupot ng Dragnet. Okay? Let's watch this video. From the surface, you would have no idea that this is happening. It has remained hidden from view until now. A modern industrial bottom trawler scours the ocean floor with a chain or metal beam, forcing anything it disturbs into the net behind. It smashes its way across the seabed, destroying nearly everything in its path, often on the hunt for just a single species. Almost everything else is discarded. Over 3/4 of a trawler's catch may be thrown away. It's hard to imagine a more wasteful way to catch fish. Ining maong Dragnet nga manghitabo sa katapusang panahon, mahimong tigumon o niya bahinon ang lain-laing mga isda maayo ba o dili. Kahulugan ni ini ang katawhan nga mahimong hukman sa tubangan sa Dios, daotan o ang maayo. Maron ang klase sa ang klase batayan sa paghukom sa kalibutan maayo o daotan. Wala makini maghukom sumala sa tribo, sinultian, social status, economic status, dato o pobre pahinon, graduan dili pahinon, dili nga na. Ang pagbahin ani o pagbuwag ini pinaagi sa paghukom sa ilang mga binuhatan. O ang binuhatan nag-agad sa imong tinuuhan. Usa ka hinungdanon lipunon nato ang atong maruganan sa pulong sa Dios para makapahimuot ta nga matawag nga maayo nga klase sa isda. Okay? Hukman ang tanan ang atubang sa Dios. Kining Dragnet igsoon mao ni mensahe nga ingwali sa tibuok kalibutan. 24:14 Matthew, kining tanan mahitabo unya iwali ang may balita dayon moabot ang katapusan sa kapanahonan.
Buti masabot pagkaigsunan nga ang kahulatan na lang yung galasay mao ang pagtaktak sa bukod sa mensahe sa Ebanghelyo hangtod nga ang tanan matagaan kahigayunan o mahimong maapil ni ining bukod diin mahimong makasinati sa paghukom o pagsilot o pagganti depende sa ilang binuhatan. So itaktak ini ikatag sa dagat. Dagat ang kahulugan, the sea of humanity. Ang katawhan itawag ng kadagatan. Di inaadya ang lain-laing mga klase sa isda, maayo o dautan. Mao kini ang himuon nga bukuton o tigumon sa Dios. Walay pili ang tanan sultihan. Niinig katapusang panahon, wala na din makaingon, wala makadungog, kahit bisan pas pinakasuok na bukid, basta na wifi, makadungog yun o mensahe sa Diyos. Halos tanan naman siguro ninyong mga balay, gabayan na mo o wifi. Dahil sa katungwa magkataon, naaga kung may wifi. Wifi ako. Wifi ako. Pero makaisunan, hindi na tayo. Inosente sa teknolohiya karon. Kaya kung wala tayo cellphone, wala tayo koneksyon, naakoy telebisyon. Basta nasudlan na kurente, tanan makakita o tanan makadungog sa mga mensahe. Makakita sa mga senyales, kanya ito imposible. Ngayon sa Biblia, kining tanan kinailan makitaan sa tanang katawan. Hindi makatuo ang mga tao niya atong panahunan, 1940s, 1950s, kaya wala pa kaayo daghay television o social media. Pero karon, gamay balita silingan makabalo na dayon. Na Facebook naman, una viral ba hinoon? So wala na yun. Informasyon karon igsuon. We have this information highway that all this information available sa internet o sa social media. So wala pwede o na igsuon. Ang mensahe para sa tanan, magsulti sa mensahe, ikaw ako, ang kaluwasan para sa tanan, gigugma sa Diyos ang tanan. Nga iyang sultihan, gigugma sa Diyos. O ang Diyos na ipahigugma sa bisag sa klase sa tao. Maado lang ang mapobre, o tingali na grado, o bisan kung sa mga tribo. Kaya dito sa langit, tanang tribo, tanang sinultihan, magatubang, magasimba sa Diyos. Ato pa na-representahan ang tanang matang sektor klase sa mga tao. Busa makaigsunan atong ma-expectar na ang tanan kayo makadoon sa Diyos. Busa atong ekspektahon nga kining pukot magapadayon nga guyuron kini sa kadagatan kalawran sa katawhan para ang tanan makadungog sa pulong sa Ginoo. Bata tigulang tampok may maniwang may nipon ugay bakang. Why rason? Basta kay dili lang bungol, nagtuo ko makadungog. Pero bisan pa mga bungol, makakita magyapon. Pero bisan pa makadungog, makakita, pero magsayon siya nga daw na dayoy talag sa unay ako nining panahon. Nining panahon karon makaigsunan. Muni nga ang kining maong pukot gilaglag na ni, itaktak na ni sa atong katapusan ng panahonan nga dili makatuo ang atong magkatiguangan nga pwede ra di ay nga mag-istoryahanay makakita ka sa usa ka dapit halayo sa imong gipuy-an tungod kay available na sa teknolohiya nga pwede na natong makit-an matunggan bisan ang atong kaistorya. Amen? O muna gitawag, di ba? Video call, Zoom meeting, available. Busa ko kaigsunan, wala ka di rason panatarunan ang tao, nawa man ko kahibalo. Kaya samtang siya mo tanaw sa social media na ang isa'y malabyan. Di sa tuod daghamat ang binuang, pero naagil mga walik mo makitaan madunggan. So mauli ang pagwali sa may balita makaigsunan ngadto sa tanang katawhan sa way pag-ilang, walay pagpihig, kay ang tanan adunay kahigayunan makadumog ni ining mensahe sa maayong balita. Pero mas lingkod o ginunta na di lang isulit inaagi sa social media, personal na imong ipasabot ang ilang nakita na dunggan na basa nga mga pulong sa Ginoo aron sila makabaton o pagtuo sa Diyos. Why? Because faith comes by hearing, and hearing by listening the Word of God. So parihang nga itong usa kayo ko nga nagbasa siya sa kasulatan,
ni Dool si Felipe, di-translate siya sa anghel o sa balang espiritu, pagkato o pagkahuman, igsuon, ingon si Felipe, nakasabot ka ba sa imong ibasa? Ingon, ang eunuko, katong usa ka opisyal sa gingharian sa Wakyo, ipasabot siya, unya, taon-taon, di bautismohan sa ngalan sa Ginoo. Kinahanglan karon nga doon yung asod. Kung saan nila pagpakahibalo, kung walay musulti. Kung saan yung pagsulti, ulit po kakahibalo. Muna, kinahanglan na ito, kanunay magtuon, naata sa simba, naata sa training para pag-abot sa kunya sa panahon. Hukpan na natong binuhatan, dili ang imong tinguhan. Ang Diyos, dili mo hukom sa imong tinguhan. Buhaton niya kung sa imong hukman kanyang sumala sa imong binuhat. Kaya usahay ang pagulipas atong wata mo buhat, ngayon lang tang Ginoo rin na sayod sa akong kasing-kasing. Daw bigay ang saat sa Diyos, dili man para lang sa dunay tinguhat sa kasing-kasing apan ni Antong at dunay pagbuhat. Labi na ang pagwali sa Ebanghelyo. Ang makasusuko o pinaka-shocking igsoon na hitabo, umaabot ng higayon, gadawang tang makaabot sa langit, mao pero ang sampuan dahil na ito imperno. Nagkita ang luha kanito dito sa gate. Ditawag nila ni San Pedro, istorya rapod ni. Naglalisay sila kahit naanda naman nilang mag-away ng mga amigo. May ingon ko sa amigo, Zumer, ngano niya lagi ka dire? Ngano nakalangit ka nga? Kontra mata. Sa ikaw po, ngano nakalangit mabuka? Ingon ang in charge sa gate, oy, dili ni langit, impierno ni. Kung nagdadaong-daong po, siguro tayo langit ang atong matuan. Kaya ang atong unang-una, tinguha, langit yun. Ang langit na sa akong kasing-kasing, pero ikaw wala sa langit na naabot dito. Kasi heaven is in my heart, pero heaven is in not your life. Kung nakatagal-langit ka, umuhat ka sa buluhaton sa langit. Amen? Hindi ka umuhat sa buluhaton sa yawa. Kaya ang tagal-langit, mo trabaho sa trabaho nga gisugo gikan sa langit. Kung sa magkaitsunan, pinangan klaruho na ito kay base unya o ini ato pang nato karbiso ng tanang katawan nga itong magalag ng tubang sa Diyos. Base unya o matingala ka, di manimao ang akong tinguha. Lagi, di man ang hukman ang tinguha. Hukman man niya ang binuhatan. Basing kulbaan ka para ito sa katao. Nag-drive siya sa kanan, kusog kayo, gabi iman. Pagka-disgrasya niya, nabanggaan niya, usa ka gasoline station, Shell gasoline station. Kailan mo Shell? Muna'y pariya sa petrol. Okay? Niya dayon, nabanggaan niya ang signage, natanggat ang S, nakatagpilaw na kamata siya, tagbata niya, nabutang dito, Will 24/7. Kuyawan siya, kay ibirno naman yan akong naatuan. Naguyapan siya, pagsunod niyang mata, midunga ang duwag na tao, ingon na lang kung saman, ato na ning dalon. Naguyapan na po sa balik. Kay amin din yan, ibirno na itong iyang nabanggaan. Magkisunan, kung ikaw sigurado, naswalot ko, nga mubuhat ka, dili lang tinguhaon. Amen? Tinguhaon at tumubuhat, dili tinguhaon ang tinguha lang. You're just dreaming, umingay mo kang saan dagat ako, ipas mo sa mga dagat. Kumanon, dagat, yung ba yun? Huwag yung panahon na training, huwag yung panahon na nagsimbahan eh. Ngayon matinguha, ginagos na ginhawa na ang ginagawa. Nabipot lang ka ginhawa. Langit ka ba? Maniguro kang langit, oy. Huwag mo maniguro langit. Kung saan madali nga itong simba-simba, samba-samba. Ayaw na lang. Pero usahin lagi, dakon matas tinguha, pero wala lagi sa buhat. Mayroon ka na, Lord, makapasar lagi ko, makatrabaho lagi, maminiyok lang yung ko, Lord, mga langgad na ko mo, pero natuman ang tanan, wala, tikasan ka. Itikasan, iskam ni mo ang Diyos. Mas to naturo ka, ma-iskam ni mo ang Diyos. Isang nasahit ang Diyos sa unahan, hindi ka mga lagat, pero itagaan ka ng Diyos kahit kayunan para makaingon ka ang Diyos, dili mga katsyan saan kasi lang siya kita mengampu kita tanggungun.
Bisan na kabalos sa nga di mo tumano. Human mo magkatrabaho, dili ka makahatag og full time sa Ginoo, dili man ka makahatag og full time. Pero how about sa imong trabahoan? Ay baluga sila Kristohanon ka. Na may nakita na kahayag diha nimo. Sa imong eskwela na kay baluga imong classmate nga ikaw mahadlokon sa Dios. Ha? Nga sige magpamalikas og yawa sa inyong klaso. Kung yung pagkahuman na pag nagkulima mo Lord, makalapag mo problema, Lord. Madoble na dyan ko akong simba ka ng buntag naman na hapon simba po ko, bisa ko'y simba, kwanto na niya po. Lupitan ng mga tao, singsiro, pero sa'yo, naglaman pa na anas, babas, simbahan, pagkagabi mo simba na po. Pero mag-eksonan mo sa kumatingon, nga mahin mo makalangit, o sinsiro ka. Sinsiro, pero sa'yo. Laro mo na ito nga itong pagkasinsiro, insakto. Amen? Usa kanining panahon na dili na ni panahon sa tigpagaron no. Mo imong talang gusto ko langit pero ang pangutana ang imong binuhatan. Kining mga pretenders, hypocrites, they have just good intentions outwardly for Kristiyano. Nahibalo ba mo na daghang may impierno nga kasimba? Kaya dili tanan kasimba buutan o dili tanan buutan hinigba. Dili na mo mahukman sa gawas. Pero once ako may mo na, mura na gyapon. May pwede mo simba basta buutan, pero dili sana. Kulang na po na. Tinanglan na, musimba ka kung ikaw tinuutan. Amen ba? Na imong dapat magbinuutan na kita. Ngayon panahon na it is a period of coexistence. Kung saan period of coexistence, ngunit ang igayon di ay magkuban pa, dautan o maayon. Ang libakira o ang mga maayon silingan. Mag-uban pa mo karon diha sa usa ka barangay, sa community, sa mag-uban pa mo sa balay. Ang hinimbahon o dili hinimba nga membro sa simbahan. Mag-uban, mag-exist na karon. Mag-uban pang ginikanan nga hinimbahon o mga anak na way simba-simba. O ang anak pang nagsimba pero ang mga ginikanan wag yun o ilang ino. Mag-uban pa na ron. Ngunit panahon magkaigsunan, magbuwag na gyapon. Bisan kung sa inyo kalabing ng kalibutan mo ingon mo, ikaw naging kong forever. Pero naibawa ba mo nga sa inyong panag-uban o santo o panag-ulat kung dili siya mangalagad. Dili siya mangalagad. Sayang ang inyong pag-uban sa usa ka balay, sa usa ka higdaanan, sa usa ka lamisa. Pero ang sangkuan, magpula pero magdihindahakon mo. Usa, kung pasong kining panag-uban, nung mag-uban yun, hantod sa kakatusan. Amen? Luyo sa kamatayon, uban niya. Mahimo ka na. Kaya doon na rabay, pariyang tao, Matthew 24, nag-uban ang buha sa umaan, usang buha ang usa na bili. Mahimo ko niya, mga igsoon, duguban o simpa, pero ang usang buha ang usa na bili. There will be a final separation someday. Katapusan panagbulan. We are now in the coexistence period. Ni apa ni? Na apa yung mga kauban sa trabaho nga wala pa makailan. Wala pa kami pa-resign sa Ginoo diya. Isa ka-resignon ka na diyo. Bisan unta, gaganahan sa mga tao, pero gipugnan pa ka sa Ginoo diya. Ang nakapugong yun ni mo sa inyong una-una, kung di patungod sa utang, gusto ito muna. Mahal niya ko rin yung utang, no? Kita kang mga inyanan, huwag din mamundang tungod sa utang. Pero dili lang na mga pinakalong nga rason nga nang huwag kakaundang. Ang lawong nga rason nga huwag ka makaundang kaya na ito'y ang Diyos nga sa imo pakikuban sa mga dautan ng believers, matagdan sila sa pagka-believer ni Jesus Christ. Ang problema ko rin iksulong na uni. Kaya ang mga believer naman nagtakdan sa unbeliever. Dapat balik kita makimutakot nila, dili kita matakdan nila. Kung yung mga classmate, di sila magbali-bali sa Ginoo, dapat hindi ka mag-compromise. Ikaw matakot nila, dala sila sa Manila sa Ginoo. Amen? Jumay, meron na ginokto ka. Giltikan. Mga kaigsuunan mo ni ang gusto sa Diyos. Kaya mabot ang final separation will separate the good fish and the
a bad fish. The unbeliever and the believer. There will be a time of acceptance and rejection. Okay? It is acceptance and rejection of igsunan. Ingnon niya ang iyang nadawat sa imelarian. Sunod ka mo. Sunod mo. Come and share your master's happiness. You're good. Good job. You're good and faithful servant. In King James Version, well done. Good and faithful servant. Pagkatang-is, pangalantungon, pag-abot mo sa puntahan sa langit, pasundon ka sa Diyos. Ang pinakasakit, diyan sa Matthew 25:26, kung ignon ka sa Ginoo, ikaw dautang tapunan na sa loob. Nakabalo pa mo nga dagang may perno, dili tungod kay dagang bisyo? Dili sila na impirno tungod kay dagang bisyo. Na impirno sila tungod kay tapunan. May impirno rin ni tapunan. Di ba? Ito siya, kamong dautan o tapunan. What is the context of this story sa Matthew 25? Gibinlan maguli sila o mga gasa. Magtagusan ninyo na ay gift and talents. Nagkabalo ba mo anong nahimok ang professional? That's a gift from God. You never expected makatiwas, makadegree, makalicense. And to whom much is given, God, much is required from you. Much is required. Dapat nag-expect sa Diyos kanimo unta. Hindi grasyahan ka magdako. Good, dapat yung unta na sa imong license, degree, o imong edukasyon, imong naabot na mga opisina, o nasa patik sa nasa lamuha, imong mga tao, ihatag na sa Diyos na opportunity na nimo. Na mahimo kang utakod nila. Okay? Kaya wala man imo buhatan. Ingnon ka sa Diyos, ikaw dautan. Mahimo na itang dautan kung watay buhaton. O ba na ito, may bukanta. Nandiri may mga mga kanta at likod mga ay nagkasinger yan. Nandiyan ito mga second to the last na robo na sisiyas namin. Dilikuan na sila ng bilidan. Pero kung dili ninyo galing gamito ng gift, ang pagpanulti, pagkanta, ang pag-influence sa uban, sugod ka, igdol ka, dakutan. Kung saan na nakadautan ako, Lord, huwag mo mag-isyo, huwag mo magsakuha ko tanan, huwag ka ni ko iskander. Ngayon natin mo, huwag ni mo gamitan, huwag lang mong gihatag ni mo. Musugot ka ba na, Mer? Ha? Eh, musugot. Lumabot ang panahon mo, katapulan, tukon na natin ang ginoo pag-sulting yan. Huwag siya mag-smile. Ngayon lang siya, ay, tapulan. O, bukutan. O, giling. Dapat naisip ka ismahan pag-sultan. Serious mo siya. Judgment is a serious thing. Nang may mga abilidad, daghan ka ninyo abilidaran. Michael Manolti, pero puro binuan. Pero mahito ka ng tinarong, di ka tingog. Anak, diba gamit, di mo binalik. Ayaw balihan. O, ay balihan. Gusto sa Diyos, namito na to, ang iyang ginatag na to, para kita mahimo madawat sa iyang inalian. Amen? Just continue to play this one. Okay? Ang judgment sa Ginoo, ang destiny niya. Okay? Duharagin ka po. Langit, inferno. Ang mga bad fish, gilabay. Gilabay sila. Asa? Ibalik sa dagat. Sa nakita na ito, ibalik sa dagat. Pero ang biblical, na gilabayan namin, usa ka David nga mainit, nga hudno, nga kalayo, doon ay eternal flame and punishment and destruction where there is gnashing and weeping. Doon ay pagpanagot sa ngipon o pagdangoy-ngoy ngadto sa walay katuan. This emphasizes certainty and severity sa pagkasigurado o pagkadelikado, pagkapait yung kayo masangkuan sa final judgment. Tugaan ang tapos din mong oda. Walay impirno aircon. Sugot ko lang din, butang impirno, pero butang ilang aircon. Wala yun. No choice ka din.
Ang inferno means fire. Kangayo na siya. Usa natin. Atong klaruhon. Ang atong padulungan. Nahugmanan sa Diyos. To make your judgment, atong adian, o ikaw believer, ato rin siya adian sa training, whatever opportunity. Do not judgment seat of Christ ang paghukom sa mga unbelievers. Kung man ang mga unbelievers, ilutan. O niya, that ko, usap sa pinakarako, usap ng judgment, the great white throne judgment, the judgment of the believers, giyon sa nimo og trabaho o tinarong ang imong motibo o pagbuhat sa imong tawag sa Ginoo. Dili ka na nakuha ito maayo patas ang inang reward. Depende sa inang motive. Depende sa motibo. Di mo kung sa imong tinguha, nanong gibuhat mo, nanong gawali magigka, nanong panghatak magigka. Kailangan mga tao nga they have good works, but they have bad intentions. Gusto sa Ginoo yan, do our good works. Kung anong katukan mo ginoon, anong katukan mo sa kuwanan. Para mo sila, if that is the case, may request ko ni Lord, Lord, nilabay na lang ni si Eterno. Nilabay na lang ni Eterno. Kanina, buhos Ginoo, gano'n ko ni mo warning eh. Ako man nag-warningan, pero pasikat ko naging buhaton niya. And then, disqualify ka na. Disqualify. Laruhan yung atong pagpamuha, dili pagpakitang tao. Di panghimarakot ni Jesus, i-judge niya, hinatulan yung mga hypocrites, Pharisees noong panahon, tungkol kay they're just doing it for the public eyes. Para makita ka sila sa tao. Mag-pray sila sa mga kanto-kanto. Para makita sila na huli kayo sila. Maghatag sila, pagkita sa tao. Para tao, ignore yung huli kayo sila. Huwag makita na ng tipo sa true believers para sa pag-please ni Lord. Amen? So let's have introspection. Na mo tama, Lord, purify my heart. Evaluate my priorities. Check my heart, Lord, kung sakto ko ba ko? Hindi na kung sakto ko ba akong motibo? Magpahimuot ba niya sa imo Ginoo? Just continue the song. And I believe, once, anaminaw ko ang kataha, I was contented. Yung kung nga, Lord, usahay we will be caught in the rock kanang naanda na to ng mga buhaton ng mga tao. Kaya siguro, every now and then, let's check our hearts. Ganun kasimba mga ko? Ganun kaday kung buging anin? Ganun katukang man ko? Check the why. Don't just learn the what, but the why. Why am I doing this? Lord, para raya mo. Amen ba? Amen ba? Okay. Doon na tayo personal examination. Ano na kami ASP? ASP, hindi na extrasensory perception, but evaluation, you have to see, and personal examination. And this reflection, ni any mga parabol is a wake-up call for every one of us. Ano na ba ko'y saktong relasyon sa Diyos? Is it true? Is it internal relationship with Jesus Christ? May panahon na kahapoy na tayo ang biyahing magagsunan at sa mga mission trip. May gulong ka naman kung manigiguhan. Kaya kung sa tawanan, kahapoy ko yun. Kahapoy tayo. Tinuod lang. I'm not getting any younger anymore. Pero hindi kinahanglan magagsunan na I have to check my motive na kung kahapoy man, I have the highest goal and motive to please my Lord. Pamutan na ko ng igsool. Pamutan kayo nga po galingong ginasa ka na yung utang. Sa katapusan na panahonan, pinagpahimagno naman ang Diyos, na iguma ang Diyos niyo. Anda makaka na makagatuban sa Diyos. Sa diha nga, na rason ang tanan, matubang sa tubangan sa Diyos, diha sa iyong hukom. Kaya mo naman, Lord, andam ko. Akong giniluan na akong kasilkasin. Akong gisusi na ang akong motibo. Kung akong iliko na akong relasyon kanimo.